Tinawag na kabit ang ina nila, kaya gumawa ang quadruplets ng paraan para ma-solve ang problema at hinanap ang kanilang ama para alamin ang totoo. Laking gulat nila sa sinabi ng ama. "Madison, look at the camera!" Sigaw nga ng photographer habang hawak nito ang camera at kinukuhanan nga ng litrato ang sikat na atres na si Madison Garnica. Nasa photoshoot nga si Madison para sa international movie niya na ipapalabas nga sa mga sinehan kaya't kailangan nga niyang galingan. Lalo na't ito ang pinakamalaking proyektong nakuha niya sa buong panahon ng pagiging artista niya. Dahil sa rumaragasang mga proposal at offer sa kanya nakaramdam rin siya ng pagod. Pero dahil mahal niya ang trabaho at kasikatan kinakaya niya ang sitwasyon niya ngayon. "Tubig, Madison!" Sabay abot nga ng basong tubig kay Madison galing sa manager niyang si Katarina. Inabot ni Madison ng tahimik ang baso at inumin nga agad yun. Uhaw na uhaw nga siya dahil wala pa nga siyang break nang magsimula ang photoshoot. "You're doing a great job again today. Kailangan mo munang magpahinga bago ang huling taping sa Monday." Paalala nga ng manager. "Okay, may gagawin pa ba ako pagkatapos ito? Gusto ko na munang umuwi." Tanong nga ni Madison at hinintay na nga lamang na matapos ng mga assistant niya ang pag-aayos ng kanyang makeup. "May isang photoshoot pa with your leading man, papunta na dyan." Tumango na nga lamang si Madison dahil sa sobrang pagod na nararamdaman. Gusto na nga niyang tapusin kaagad dahil mukhang ilang oras na nga lamang ay bibigay na nga ang katawan niya. "Sorry I'm late. How's everyone here?" Narinig ng lahat ang boses ng katambal ni Madison. Hindi maiwasang kiligin ng ibang babae nang masilayan ang gwapong mukha ng binata. Dumiretso ang binatang si Hudson kay Madison na ngayon ay naghanda ng sumalang ulit sa photoshoot. Biglang hinawakan ng binata ang bewang ni Madison at hinalikan siya nito sa pisngi na ikinagulat niya. "Hi honey, namiss kita." Nakangiting sambit pa nga ni Hudson. Lahat ng nakakita nga ay mas lalong kinilig. Hindi nila inaasahan na ang kumakalat na sa social media kung saan ay hottest topic ang dalawa ay totoo pala. Akala nila ay dahil nga magkatambal ang dalawa, normal na ang parati nilang pagsasama pero mukhang mas malalim pa ang ugnayan ng dalawa. Napabuntong hininga si Madison. Alam niyang magiging kalat na naman ito. Kung sa iniisip ng lahat ay may malalim na ugnayan sila ng lalaki sa kanya kabaliktaran dahil wala naman siyang choice, kundi ang pakisamahan lamang ang lalaki. Nalaman ng lalaki kamakailan lang ang sikreto niya at dahil takot nga nitong ibulgar sa publiko pumayag na lamang siya sa mga gusto ni Hudson. "Ano ba Hudson? Pagod ako." Reklamo nga ni Madison nang hinila nga siya bigla ni Hudson sa labas pagkatapos ng kanilang photoshoot. "Isang gabi lang Madison, huwag ka nang maarte. Ipakikilala lang naman kita sa mga kasama ko sa bar. Gusto ko nilang makita ngayon din." "Pagod naman kasi ako. Kanina pa ako sa loob. Can it wait? Kung pwede naman next time na lang eh." "No." Matigas na sambit na nga lamang ni Hudson. "Ito lang ang gagawin mo, Madison, pero hindi mo man lang magawa? Gusto mo bang masirang pangalan mo?" Bantangan ni Hudson. Natahimik nga si Madison. May bumuoring takot sa loob ng kanyang dibdib. Wala na rin siyang choice sa huli dahil sinama siya nito sa loob ng bar. Kahit pagod ay hindi na nga lamang pinahalata ni Madison ang sarili at todong ngiti siya sa mga taong agad siyang nakilala. "Madison Garnica, OMG, I'm your big fan." Tilinga ng isa sa mga babaeng kaibigan ni Hudson at nilapitan nga siya. Nataranta na nga lamang itong kinuha ang kamera. "Pwede ba tayong mag-picture, Miss Madison? Ang ganda mo sa personal, grabe." Pilitang ngiti na binigay nga ni Madison at nag-pose sa camera kasama ang kaibigan ni Hudson. Kahit pagod na nga siya ay nakaya niya pa ring maging magalang rito. Ayaw niya namang masira ang imahe niya lalo na't si Hudson ang kasama. Sa kabilang banda hindi pa rin natutulog ang quadruplet na sina Rowan, Skyler, Theo at Ren. Nasa sala pa rin sila at hinihintay ang inang umuwi. Nasa 5 taong gulang na silang apat pero kahit sa murang edad,
Ibang-iba naman ang pag-iisip, nila dinaig pa ang mga matatanda. Si Rowan na imbis na maglaro ng laruang sasakyan, kaya na niyang mag-imbento ng sarili niyang laruan na gawa sa mga pinagsamang gamit na makikita niya lang sa bahay. Si Skyler, na mahilig kumain, pero natutong magluto ng siya lang mag-isa, kaya't kapag pagod ang ina nila, siya mismo ang naghahanda ng pagkain rito, kahit na may mga katulong naman sila sa bahay. Si Theo naman, na ilang libro na rin ang natapos sa pagbabasa. Nang makilala ang libro noong 3 gulang pa lang, nagpaturo agad siya kung paano bumasa kaya't dahil sa bilis, matuto. Wala pang 2 taong nakalipas, ay ilang libro na ang natatapos niya. At ang huling kapatid nilang si Ren, na laging abala sa pag-aaral ng iba't ibang bagay, mula sa siyensya hanggang sa sining. Ang pagiging curious niya sa mundo ay walang kapantay. Madalas siyang makitang nag-eeksperimento sa mga halaman sa hardin o kaya'y gumuguhit ng mga kamanghamanghang likha. Nasaan na ba si Mommy? Tanong nga ni Rowan. Hawak-hawak ang isang maliit na tornilyo habang nag-eeksperimento sa kanyang bagong imbensyon. Malapit na siguro yun. Tapusin na natin ang pagkain para hindi nga siya mag-alala. Sagot nga ni Skyler habang hinahalo nga ang sabaw ng kaldero. Tahimik na nagbasa nga si Theo ng isang makapal na libro tungkol sa astronomiya, habang si Ren naman nagpe-paint ng isang magandang tanawin na nakita nga niya sa kanilang bakasyon nung isang taon. Baka natagalan na ulit si Mommy dahil sa manliligaw niyang mahangin. Komento nga ni Skyler. Naghahanda na nga siya ng hapunan para sa kanilang ina dahil alam nilang pagod na naman ito sa trabaho. Yun bang nakikita natin palagi na hinahatid si Mommy? Pagkumpirma pa nga ni Ren habang nasa ginagawa pa rin ang tingin. Oo, ewan ko ba pero hindi talaga ako komportable sa lalaking yun eh. Bakit kaya pumayag si Mommy na magpaligaw dun? Halata naman kasing walang gagawing mabuti. Sagot nga ni Rowan. According to what I read in article, Hudson Garcia was a part of a boy band group. Siya ang leader ng banda pero dahil naging issue ang pagiging babaero at pangaagaw niya sa girlfriend sa kabanda niya, nasira ito at yun ang dahilan kung bakit disbanded na sila. For short, ayoko siyang maging parte ng pamilya natin. Diretsyong sambit nga ni Theo. Pero paano kung nahulog naman si Mommy sa lalaking yun? May magagawa ba tayo? Nag-aalalang tanong naman ni Skyler. Hindi pwede. Ayoko masaktan si Mommy ulit. Ayaw niya namang makita si Mommy na iiyak ulit, di ba? Nasaktan na nga siya dahil sa ginawa ni Daddy natin tapos tayo lang ang meron kay Mommy. Biglang sigaw ni Rowan. Pero hindi ba kayo curious? Hindi niyo ba naisip na baka may dahilan ng lahat kaya't wala tayong Daddy? Paano kung mali pala ang nalaman ni Mommy? Sabi nga ni Ren. Sinasabi mo bang nagsinungaling si Mommy? Seryosang tanong nga ni Skyler at bumaba nga sa upuan mula sa paghahanda ng plato sa lamesa. Hindi naman sa ganun, hindi dapat tayo maging one-sided lang, dapat patas tayo. Tugon naman ni Ren. I don't think that's possible, Ren. Sabat nga ni Theo. Kinuha niya ang tablet at binuksan nga niya ang isang article patungkol sa detalye ng kanilang ama. Nagkumpulan naman lahat ng mga kapatid niya at tinignan kung ano ang ginagawa niya roon. Ayon dito, engaged na ang ama natin bago pa lang naging sila mo ni Mommy. Tapos may mga photoshoots na rin na kinasal ang ama natin sa anak ng kasosyo niya sa negosyo. Hindi alam ni Mommy dahil sekreto lang ang kasal. Hindi alam ni Mommy na nagpaligaw siya sa may pamilya dahil nagsinungaling ang ama natin. Kaya nga walang choice si Mommy at tinago tayo dahil rin sa impluensya ng pamilya ng ama natin. Pagpapaliwanag nga ni Theo na parang matanda na nga kung makapagsalita. Takot si Mommy na kunin tayo ni Daddy? Malungkot nga rin ang mga mukha. Kahit sila hindi alam ang gagawin pero alam nilang mahal sila ng mommy nila kaya't nagawa itong itago sa kanilang ama. Nakarinig sila ng busina sa labas. Nagkatinginan sila at mabilis ang kilos na tumakbo sa entrance ng bahay. Sabik na sabik nilang makita ang kanilang ina kaya't hindi na nga nila napigilan na salubungin ito.
Sabay nga nilang tinawag ang kanilang mommy nang makita nga nilang may kausap na lalaki. Namukaan nga kaagad nila ito dahil palagi naman itong nandoon sa bahay at ito lamang ang nakakaalam na may anak nga ang sikat nilang ina. Agad na napalingon naman si Madison sa kanyang mga anak. Pagod man ay pilit pa rin niyang binigyan ng matamis na ngiti ang mga to. "Hay mga anak, mom is home!" Sabi nga ni Madison habang yumuko para yakapin ang mga anak. Sabik na nga siyang makita ito. Napansin ni Hudson ang 4 na bata at ngumiti pero hindi nila ito binigyan ng pansin. Alam nilang hindi nila gusto ang presensya ng lalaki. "Hi kids!" Bati pa nga ni Hudson na walang nakuhang sagot mula sa mga cute na bata. Mommy, pwede ka na po bang pumasok? Ipinagluto ka po namin ng hapunan. Sabi nga ni Skylar habang hinawakan nga ang kamay ng ina. "Oo anak, pasok na tayo." "Salamat Skylar, gusto ko nang makakain eh." "Madison, di ba may usapan tayo?" Paalala nga ni Hudson habang pinipilit na kunin ang atensyon ni Madison. "Hudson, I need to rest. Kailangan ko ng time kasama ang mga anak ko." Masungit na sagot nga ni Madison na halata naman ang pagod sa boses. "Mukhang hindi pa ako welcome dito ah." Saad pa nga ni Hudson pero halata sa tono ang pagkainis. "Hindi pa talaga." Walang preno na sagot naman ng batang si Rowan na ikinagulat nga ng lahat. "Rowan!" Sita na nga lamang ni Madison. "Pasensya ka na Hudson na, pero kailangan ko talaga magpahinga eh." Napailing na nga lamang si Hudson at tumalikod na nga lamang. Pero bago siya umalis ay bumulong nga siya kay Madison. "Huwag mong kalimutan ang usapan natin Madison." Napatigil na nga lamang si Madison at tinitigan si Hudson. Alam niyang may kapalit ang lahat ng to pero kailangan niyang ipaglaban ang kanyang mga anak. Tumalikod na nga rin siya at sumama nga sa mga anak papasok ng bahay. Pagkapasok nila agad nang binuksan nga ni Skylar ang kalan para ipakita nga ang nilutong sabaw. Si Rowan naman ay nagpakita ng kanyang bagong imbensyon. Si Theo naman ay binasa ang mga bagong natutunan sa libro. At si Ren naman ipinakita ang kanyang painting. Mommy, ito po ang ginawa ko. Sabay-sabay nga nilang sabi. Sabik na may ibahagi ang kanilang mga nagawa. Napangiti si Madison kahit napagod at niyakap ang mga anak. "I'm so proud of you mga anak, mahal na mahal ko kayo." "We love you too, Mommy." Sabay ulit na bigkas nga ng 4 na ikinangiti na nga lamang ni Madison. Sapat na para kay Madison na makita ang mga anak dahil ang pagod na nararamdaman niya ay nawawala kapag makitang masaya ang mga ito. Hindi na rin bago na makita ang mga kakaibang talento ng mga anak dahil rin nagmana ang mga ito sa ama. Kaya nga't nahulog siya agad noon sa lalaki dahil sa angkin nitong talento. Ngunit sa huli nagsisisi rin siya dahil nang malaman niyang may asawa ito, nasaktan siya at nagalit sa lalaki kaya't tinago niya ang kanyang pagbubuntis. Ayaw niya ring malaman ng lalaki na may mga anak sila dahil labag sa kaniyang lalooban na makasira ng ibang pamilya. Kaya't hanggang sa makakaya, ayaw niyang isapubliko ang mga anak. Kahit sunod-sunuran na siya sa mga utos ni Hudson at pagbablackmail nito. "Masyadong bastos ang mga anak mo, Madison." Naiinis na wika ni Hudson. Nasa labas sila ng bahay. Nais ni Hudson na kunin ang tiwala ng mga bata pero hindi man lang siya makalapit sa kanila. Mahilig rin mag-prank ang mga bata at ilang beses na siyang nabiktima ng mga ito. Ilang beses na siyang naging katawa-tawa sa mga ito at napuno na siya. "Naku, pagpasensyahan mo na Hudson. Alam mo naman na mga bata pa kaya hindi nila maiwasang maging makulit." Sagot nga ni Madison. "Madison, hindi na ito makulit. Bastos na talaga." Matigas na sambit pa nga ni Hudson ang inis at kitang-kita sa kanyang muka. "Kung hindi mo sila kayang disiplinahin, ako na ang gagawa." Napatigil nga si Madison. Hindi niya gusto ang tono ni Hudson, pero alam niyang wala nga siyang magagawa dahil sa hawak nga nitong sikreto. "Huwag na Hudson, ako nang bahala sa kanila." Sagot naman ni Madison at pilit na pinipigilan ng galit sa loob niya. "Huwag mong kalimutan Madison, may utang na loob ka sa akin.
Bulong nga ni Hudson ang mga mata niya ay nagbabanta. Kung sana sinagot mo agad ako, hindi to mangyayari. Alam mo namang hindi pa ako ready sa pakikipagrelasyon, hindi ba? Priority ko ang mga anak ko at alam mo naman ang sitwasyon nyo ng mga bata. Biglang nagdilim nga ang mukha ni Hudson at sa isang iglap hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Madison. Tama na ang mga palisot, Madison. Pagod na akong maghintay. Dapat sa'yo matuto kang sumunod. Napangiwi si Madison sa sakit. Tama na, ano ba? Nasasaktan ako! Pilit niyang sinabi habang sinubukan nga niyang kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Madison. Ikaw lang ang babaeng napakamaarte. Hindi ka nabirhen para maging mahinhin pa. Galit na sigaw na nga lamang ni Hudson habang lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak. Nasa loob ng bahay ang mga bata pero naririnig nila ang komosyon sa labas. Nagkatinginan ng apat at sabay-sabay na tumakbo palabas. Mommy! Sabay na sigaw nila Rowan, Skyler, Theo at Ren. Tumigil sa Hudson at tinignan nga ang mga bata. Wala kayong pakialam dito. Bumalik kayo sa loob. Galit pa nga niyang utos. Pero hindi na nga nagpaawat pa ang mga bata si Rowan na may hawak na maliit na tornilyo mula sa kanyang imbensyon. Tumakbo pa palapit kay Hudson. Bitawan mo po si Mommy! Sigaw nga niya. Si Skyler naman mabilis na pumunta nga sa kusina at kinuha ang basong tubig. Bumalik siya at binuhusan si Hudson sa likod. Umalis ka rito! Habang si Theo naman, kumuha ng isang maliit na kahon at binuksan yun. Pag hindi mo siya binitawan, may masamang mangyayari sa'yo. Banta nga niya. At si Ren na laging handa sa anumang sitwasyon kinuha ang isang bote ng paminta mula sa kusina at binuhusan nga si Hudson. Lumayas ka na, Hudson! Nagulat nga si Hudson sa mga ginawa ng mga bata. Binitawan niya si Madison na tumatras at pilit na pinupunasan nga ang paminta sa kanyang muka. Mga bastos na bata! Sigaw niya pero alam niyang wala na nga siyang laban sa apat. Umalis ka na, Hudson. Hindi ka namin kailangan dito. Matapang na sabi naman ni Madison habang niyakap ang mga anak. At kung ipagkakalat mo ang sekreto ko, masisiguraduhin kong hindi ka makakalapit sa amin kailanman. Tama lang na hindi kita naging boyfriend at sama ng ugali mo. Napaatras nga si Hudson. Galit na galit pero wala nang magawa. Alam niyang hindi na nga siya welcome sa bahay na yon. Sige, pero tandaan mo, Madison, hindi pa tayo tapos. Banta niya bago tuluyang umalis. Pagkatapos ng nangyari, hindi na nga muling lumapit pa si Hudson kay Madison. Kahit hanggang sa premiere night ng kanilang movie, casual lamang itong nakipag-usap sa kanya na parang walang nangyari sa pagitan nila. Pero hindi alam ni Madison na hinahanda lang pala ni Hudson ang sarili. Dahil pagkatapos ng premiere night nagulat ang publiko nang nag-live ang sikat na aktor sa Facebook. Agad itong nalaman ng quadruplet nang minsang nag-scroll nga si Theo sa sariling account. Nagkatinginan ng apat at linay ang live ng lalaki. Madison Garnica lied to everyone, sabi ni Hudson sa live video niya. Habang kitang-kita ang galit nga sa kanyang muka. Hindi ko siya sineseryoso. Dahil alam kong may mga anak siya at pinilit niya itago ang mga ito para lang mapanatili ang kanyang karera. Nagtigil-tigilan ng apat na bata at nagkatinginan sila. Ang mga mukha nila ay puno ng kaba at galit. Anong gagawin natin? Tanong nga ni Skyler. Mommy! Sabay-sabay na tawag nga ng mga bata habang tumakbo sila papunta sa ina na nasa sala at nagpapahinga pagkatapos ng premiere night. Agad na napansin ni Madison ang mga anak at ang takot sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari mga anak? Mommy, si Hudson nagla-live po siya ngayon. Sinasabi po niyang nagsisinungaling ka at may mga anak ka na. Sabi pa nga ni Theo at halos hindi na nga mapigilan pa ang luha. Napansin ni Madison ang live video sa tablet nga ni Theo. Kitang-kita niya si Hudson na patuloy nga sa kanyang pagsasalita. Sinisiraan siya sa harap ng libo-libong tao. Madison Garnica, isang sinungaling. Sinabi niyang single siya pero may 4 na anak na pala siya. Sinira niya ang buhay ko.
Pagpapatuloy pa nga ni Hudson sa kanyang live video habang patuloy na dumarami ang nanonood at nagkokomento. Hindi lang yun. Maya-maya lang ay may nakitang pamilyar na mukha ang babae. Nakasama nga ni Hudson sa live. Mas lalong dumoble ang takot sa kanya. Ang nararamdaman niya dahil ang babae ay isa sa mga nakakaalam na naging kabit siya dahil isa ito sa mga kaibigan niyang sandalan niya noon. Oh, Madison, we're friends. And actually, she's a good actress. Alam mo bang one time she told me that she's a mistress? Once lang naman yun. She didn't know nakabit pala siya. Sambit ng babae sa video at halatang lasing na nga ito. Nagkasunod-sunod ang notification galing sa cellphone ni Madison. Nanginginig niyang kinuha ito at tiningnan ang nilalaman. Gumuho ang kanyang mundo nang makita ang mga iba't ibang mensahe, komento at mga videos tungkol sa issue. Tumawag rin agad ang manager niyang si Katarina, pero parang nawalan siya ng lakas upang sagutin man lang ito. Kumalat ang issue hanggang lumalabas na ang mga artikulo tungkol sa kanya. Mga larawang agad nagsilabasan upang maging pruweba. Kahit ang manager niyang si Katarina ay hindi alam na may mga anak siya, pero sinubukan niya pa ring ipaliwanag lahat. Umatras ang mga sponsors, Madison. Ayaw na nilang maglaan ng pera para sa iyo dahil sa issue. Namomroblemang sambit pa ni Katarina. Tulala lang si Madison, maraming pumapasok sa isip niya at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Madison, ano ba? Pagkuha nga ng atensyon ni Katarina. Kailangan mong linisan ang pangalan mo kung ayaw mong gumuho. Hindi pa rin umimik si Madison. Ilang araw na nga siyang nakulong lang sa bahay. Hindi niya na rin muna binuksan ang mga social media accounts dahil alam naman niyang mas magiging mahirap ito. Ang quadruplet naman ay nalulungkot nga sa sinapit ng kanilang ina. Naiiyak na nga rin si Rowan habang nakatingin sa loob ng kwarto kung nasan ang ina nila. Hindi na rin nakapag-painting pang nang maayos rin habang si Skylar at Theo ay nasa sulok lamang at nagpa siyang hanapin kung saan ngayon ang kanilang ama. Sigurado pa tayo rito, Theo? Baka magalit si Mommy kapag nalaman niyang ginagawa natin. Nag-aalalang sambit nga ni Skylar. Hindi na tinag si Theo at naghahanap pa rin sa internet. Bukod sa pagiging palabasa niya, marunong na rin siyang kumalikot sa computer. Madali na lamang sa kanyang gumawa ng kung ano-ano rito. Sa wakas ay nakahanap sila ng pwede nilang gamitin upang makita nila ang kanilang ama kahit hindi na sila magkakilala. Alam rin kasi nilang hindi alam ng ama nila na may anak ito sa kanilang ina. Pinalapit ni Theo ang mga kapatid niya. Pumwesto silang lahat sa sahig dahil hindi naman nila maabot ng maayos ang computer. Nang marinig nila ang gustong plano ni Theo, parang nabuhayan silang tatlo. Pero bigla ring napaisip si Ren kung tama bang gagawin nila ito nang walang alam ang kanilang ina. Nakonsensya siya, pero gusto din niyang tulungan ang minamahal nilang ina. Ilang araw ang nagdaan, patuloy pa rin ang issue at mas lalo pa itong dumagdag nang dumagdag hanggang sa umiiba na ang mga kwento-kwento dahil nga hindi nagsalita si Madison rito. Ang quadruplet naman ay nagsimula na sa una nilang hakbang. May ginawa silang sekretong lugar kung saan doon sila naglalagi kapag may ginagawa silang eksperimento. Isa ang lugar sa bahagi ng lupang binili ng kanilang ina, pero hindi na ito ginamit pa. Nag-set up sila ng camera, laptop at malaking lamesa upang maging kunwari ay nasa shooting sila, pero ang unang sasabak sa drama ay si Skylar na nakasuot ng uniforme ng chief. Alam nilang bihira lamang sa batang katulad nila ang mga ginagawa ng mga matatanda, kaya't gagamitin nila ang kanilang talento upang malaman ng lahat, lalo na sa taong gustong makakita sa ginagawa nila. Sa tahimik na silid kung saan nag-set up ang magkakapatid, nagkaroon sila ng munting sandali ng pagsasanay at paghahanda. Skylar, tandaan mo, kailangan nating maging seryoso para maniwala ang mga tao. At ikaw naman, Rowan,
Siguraduhin mong stable ang connection natin para hindi na magka-technical issues pa. Paalala nga ni Teo habang inaayos ang kamera. Opo, boss. Sagot na nga lamang ni Rowan na may bahid ng ngiti. Si Ren naman ay abala nga sa pag-check ng ilaw at iba pang mga kagamitan. Okay, mukhang handa ng lahat. Pwede na tayong magsimula. Huminga ng malalim si Skyler bago tumayo sa harap ng kamera. Sige, magumpisa na tayo. Sabi niya habang si Teo ay pinindot na nga ang record button. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Skyler at kasama ko po ang aking mga kapatid. Ngayon po ipapakita namin ang isang masayang cooking lesson na pwede niyong gawin kasama ang inyong mga anak. Panimula nga ni Skyler na may kumpiyansa ang boses. Habang nagsasalita si Skyler, kitang determinasyon at tapang sa kanyang mga mata. Para po sa araw na to, gagawa po tayo ng masarap na homemade pizza. Simple lang po ang mga sangkap at siguradong magugustuhan ito ng buong pamilya. Sa likod ni Skyler, abala si Rowan sa pag-ayos ng mga sangkap sa mesa. Si Teo naman ay naglalagay nga ng mga label sa bawat sangkap para madaling sundan ng mga manonood. Si Ren ay nag-aayos ng mga props para magmukhang masaya at maayos ang kanilang setup. Una po, kailangan natin ng dough. Maaari po kayong bumili ng pre-made dough sa grocery o gumawa ng sarili nyo. Narito pa ang mga sangkap para sa homemade dough. Kailangan natin ng flour, yeast, warm water at saka konting olive oil. Nagpatuloy nga si Skyler sa pagpapaliwanag ng bawat hakbang, habang sina Teo, Rowan at Ren ay tumutulong sa kanya. May mga pagkakataong nagpapatawa nga si Rowan upang gawing mas masaya ang kanilang cooking lesson. Si Teo naman ay nag-adjust nga ng camera upang mas makita ng maayos ang ginagawa ni Skyler. Si Ren ay abala sa pag-abot ng mga kagamitan kay Skyler. Habang naglalagay nga ng topping sa pizza, nagsalita si Skyler. Habang naglalagay, ang pinakamagandang bahagi ng paggawa ng pizza ay ang paglalagay ng toppings. Pwede niyong ilagay ang mga paborito niyong sangkap. Nang matapos ang cooking lesson, nag-post silang 4 sa harap ng kamera. Hawak ang masarap na homemade pizza na kanilang ginawa. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay magustuhan po ninyo ang aming recipe at subukan nyo rin po ito sa inyong mga tahanan. Huwag pong kalimutang i-like at i-share ang video na to. Pinindot ni Teo ang stop button at nagbigay ng thumbs up sa mga kapatid. Great job everyone! Paano natin ito pakakahalat? Hayaan mo na sa akin yan. Habang nag-upload, narinig nila ang mahinang yabag ng kanilang ina papunta sa kanilang lugar. Agad-agad nilang tinago ang mga kagamitan at nagkumpulang parang walang ginagawa. Mga anak, anong ginagawa niyo rito? Tanong nga ni Madison na halatang pagod na nga rin pero pilit nang umingiti para sa kanila. Wala po, Mommy. Nag-aaral lang po kami ng mga projects. Sabi ni Rowan. Napangiti si Madison at niyakap nga ang mga anak. Salamat at nandito kayo. Kayong nagbibigay ng lakas sa akin. Walang kamalay-malay si Madison na sa mga sandaling iyon, unti-unti nang kumakalat ang video ng kanyang mga anak na umaasang magdadala ito ng liwanag at katotohanan sa kanilang pinagdadaanan. Ilang araw ang lumipas, patuloy ang mga bata sa pag-upload ng kanilang mga cooking lessons at iba pang mga videos na nagpapakita ng kanilang talento. Hindi pa rin nila sinukuan ang pag-asa na mapansin sila ng kanilang ama. Nagpapakita sila ng kanilang mga talento sa iba't ibang aspeto, mula sa pagluluto hanggang sa pag-iimbento. Umaasang isang araw ay mapapansin sila nito. Isang gabi, habang nag-e-edit si Teo ng isa pang video, napansin niya ang isang bagong notification sa kanilang account. Guys, tingnan nyo ito. Sigaw ni Teo habang ipinakita ang notification sa kanyang mga kapatid. Isang malaking channel ang nag-share ng video natin. Sabi ni Rowan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Natigilan ang 4 at nagkatinginan, puno ng saya at pag-asa. Alam nilang isa itong malaking hakbang para mapansin sila ng kanilang ama
at matulungan si Madison na linisin ang kanyang pangalan. Ilang oras lang ang nagdaan ay dumami ang nag-subscribe sa kanilang channel at umabot ng milyong views ang kanilang mga video na in-upload. Tuwang-tuwa ang apat pero hindi pa rin nila tinigilan ang paghahanap ng hint na makita ito ng kanilang ama. Sa kabilang banda, bumaba sa eroplano galing Amerika si Elijah Hansen. Bumisita siya sa isang event kung saan inimbita siya ng owner ng Harmony Wave Productions upang makipag-collaboration sa kanila sa isang proyekto. Isa rin kasi siya sa may-ari ng isang production company sa Pilipinas na nakatuon sa paggawa ng mga pelikula at TV shows, pati na rin ng isang music production company na gumagawa ng mga kanta at album para sa mga sikat na artista sa industriya ng aliwan. Hindi lang yon, dati rin siyang modelo at influencer, kaya't hanggang ngayon ay naaaliw siya sa mga taong may kakaibang talento dahil doon rin siya galing. Gonzales, give me my laptop. Utos ni Elijah sa sekretarya niyang lalaki nang nasa loob na sila ng kotse. Walang pagdadalawang isip na binigay ng sekretarya ang hinihingi niya. Agad niya itong binuksan at dumiretso sa isang site. Gumawa siya ng site kung saan niya makikita ang mga taong talentado at maaring ma-feature sa kanilang production company. Habang tinitingnan niyang mga bagong upload, napansin niya ang isang video na may maraming views at shares. Interesting, sabi ni Elijah sa sarili habang pinapanood ang cooking lesson ng quadruplet. Namangha siya sa talento at pagiging natural ng mga bata sa harap ng kamera. Gonzales, sinong mga batang to? Kinuha nga ni Gonzales ang laptop at tinignan ang video. Mukhang bagong sikat sila, sir. May mga bata na may sariling channel. Ang galing ng mga bata, ah. Tumango si Elijah. Hindi pa rin inalis ang tingin sa screen. Hanapin mo ang contact details nila. Gusto kong makipag-ugnayan. Habang patuloy naglalakbay patungo sa venue ng event, hindi maialis ni Elijah sa isip ang mga bata. Alam niyang may kakaibang talento ang mga to at maaaring magdala ng bagong liwanag at inspirasyon sa kanilang industriya. Nang dumating sila sa event, sinalubong sila ng CEO ng Harmony Wave Productions, si Sofia Alonso. Thank you for coming. We're excited to work with you. Likewise, Sofia. Saad nga ni Elijah. Ngunit ang kanyang isip ay nasa mga bata. Napanood niya kanina. Habang nag-uusap sila tungkol sa collaboration, nagpaalam si Elijah sa isang sandali. Bumalik siya sa kotse at kinuha muli ang laptop. Agad siyang nagpadala ng email sa contact details ng quadruplet. Umaasang makarating ito sa kanila. Samantala sa bahay ng quadruplet, abala pa rin ang mga bata sa kanilang mga proyekto, biglang tumunog ang email notification ni Teo. Guys, may email tayo. Sigaw nga ni Teo at sabay-sabay silang nagkumpulan sa harap ng laptop. Binuksan ni Teo ang email at nagulat nga sila sa nabasa. Dear Skyler, Rowan, Teo, and Ren, I am Elijah Hansen, co-owner of a production company in the Philippines. I watch your videos and I'm very impressed. I would like to meet you and discuss a potential collaboration. Saad nga ni Elijah. Nagkatinginan ng magkakapatid. Hindi makapaniwala sa kanilang nabasa. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon natin para matulungan si Mommy. Sabi nga ni Skyler, puno ng saya. Anong gagawin natin? Tanong ni Rowan. Kailangan nating maghanda. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon natin. Habang abala ang mga bata sa paghahanda para sa kanilang meeting kay Elijah, nagkaroon naman ng sandali si Madison na magpahinga at mag-isip ng mga susunod na hakbang. Ilang araw pang lumipas, nag-set up ng virtual meeting si Elijah kasama nga ang quadruplets. Sa araw ng meeting, halatang excited at kinakabahan nga ang mga bata. Hi, Mr. Hansen! Bati nga ni Skyler na nagsilbing tagapagsalita ng grupo. Hello, Skyler, Rowan, Theo Ren. It's a pleasure to meet you all. Sagot nga ni Elijah na may ngiti nga sa kanyang mukha.
I've watched your videos and I must say, you all have incredible talent. Thank you, sir. Sabay na sagot pa nga ng magkakapatid. I would like to offer you an opportunity to feature in a talent show and other projects under our production company. I believe maganda itong platform para sa inyo to showcase your talents and inspire more people. Paliwanag nga ni Alayha. Nagkatinginan na nga lamang ang magkakapatid puno ng tuwa at pag-asa. We would love that, Mr. Hansen. Saad naman ni Skyler. Great! Let's work together and make this happen. Sagot ni Alayha. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga detalye ng collaboration, naramdaman ni Elia ang kakaibang koneksyon sa mga bata. May kung anong pamilyar sa kanila na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay matulungan niya ang mga batang ito at makagawa ng bagong proyekto na magbibigay inspirasyon sa marami. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, halo-halo ang nararamdaman ng kambal nang masilayan nila sa unang pagkakataon ang kanilang ama. Kahit si Elijah ay hindi malaman kung bakit masaya ang kaniyang puso nang makilala ang quadruplet. Naimbitahan ang quadruplet sa isang meeting kasama ang direktor ng show. Mabuti na lang at umalis ang ina nila kaya't wala na silang problema sa pagtakas. Sa ngayon, hindi man nila napapansin dahil sa bigla ang pagsikat ng kanilang ginawa, natabunan ang issue ng ina nila. Hindi man lang malaman ni Madison ang ginagawa ng kanyang mga anak dahil iniiwas niya muna ang sarili sa social media at hindi rin masyado niyang kinakausap ang sariling manager. Habang nasa meeting ang apat, naging magiliw ang mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa angkin nilang kakyutan. Kahit sa pakikipag-usap nito sa kanila ay hindi nila mapigilang mamangha. Bihira lamang ang 5 taong gulang na ganoon katalino na parang matured na kung mag-isip, pero kahit ganoon, nadidistract pa rin naman sila sa mga pagkaing na ihanda lalo na at paborito ng apat, ang ice cream. Nagustuhan niyo ba ang pagkain? Nakangiting tanong ng direktor. Pinunasan ni Teo ang sariling bibig gamit ang tissue na parang isa siyang binata maliban na lang sa 3 na kumakalat pa ang ice cream sa bibig at damit nila. I like it. Thank you for the treat. Sabi ni Teo na nagpipilit magmukhang mas mature kaysa sa kanyang edad. Napangiti ang direktor sa mga bata. Walang anuman, masaya akong makita kayong nag-i-enjoy. Now let's discuss your roles in the show. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, hindi maiwasan ni Elijah na mapansin ang pagkakahawig ng mga bata sa kanya. Bagaman hindi niya palubos na naiintindihan, nararamdaman niyang may espesyal na koneksyon siya sa quadruplet. Excited na po kami sa magiging collaboration natin. Sabi nga ni Skyler. Nakakaasa kayo na gagawin namin ang lahat para maging successful po ang show na to. Saad pa nga ni Rowan. Pagkatapos ng meeting habang palabas sila ng building, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap. Nakakatuwa, no? Parang pangarap lang natin ang lahat ng to. Oo nga eh. Pero hindi tayo pwedeng makampante, kailangan nating galingan para mapansin tayo ni Daddy. Huwag kayong mag-alala. Alam kong kaya natin to. Sunod-sunod na saad nga ng quadruplets. Nang biglang, kamusta ang meeting? Napalingon ang apat nang marinig nga ang isang baritonong boses. Hindi nila inaasahan na makita ang kanilang ama sa personal. Lumapit si Elijah sa apat at ngumiti siya ng marahan sa mga to. Hindi ba kayo naging makulit kay Direktor? Saad pa nga nito. Unang nagsalita si Teo. We're fine sir, we didn't expect that we would meet you today. Gusto ko lang makita kayo sa personal. Na-cancel kasi ang flight ko papuntang Singapore. Pwede ko ba kayong makausap ng ilang minuto? Nagkatinginan ng apat. Nagalinlangan ng 3 dahil nasa isip nila na baka hinahanap na nga sila ng kanilang ina. Maliban kay Ren, na kanina pang nagpipigil na hindi sabihin sa lalaki ang sitwasyon nila.
Biglang nagsimulang umiyak si Ren, na ikinagulat nga ni Elijah. Ren, bakit ka umiiyak? Tanong nga ni Elijah. Lumuhod sa harapan ng bata upang mas makita ang kanyang muka. Kasalanan mo to. Kaya umiiyak si Mommy dahil sa'yo. Nabigla si Elijah at hindi nga kaagad nakapagsalita. Hindi ko maintindihan, bata. Anong ibig mong sabihin? Nagsalita nga si Ren ng halos pautal. Si Mommy, lagi siyang umiiyak. Sinasabi niya na wala na siyang magagawa para mapabuti ang buhay namin. At hindi niya sinasabi kung sino ang daddy namin. Pero alam namin lahat, kahit ganito lang kami. Kung sana naging tapat lang kayo kay Mommy, sana hindi malungkot si Mommy ngayon. Nagulat nga si Elijah sa narinig. Hindi ko kilala ang mommy niyo. Sino ba siya? Ren! Babala nga ni Teo. Si Skylar at Rowan naman ay tahimik lang pero nahawa na nga rin sila sa pag-iyak ng kanilang kapatid. Hindi pa rin tumatahan si Ren. Sa kanilang apat kasi si Ren ang malambot pagdating sa ina nila, kaya't mahirap ring pakiusapan ito na itago ang kanilang ginagawa rito. Lumapit ng mabuti si Elijah. Tila nanlalambot ang kanyang puso at makitang umiiyak ang mga bata na apektuhan siya rito. Ren, I'm sorry pero hindi ko alam kung sino ang mommy niyo. Kung sasabihin niyo sa akin baka matulungan ko pa kayo. Saad nga ni Elijah. Teo, pagkakataon na nating tanungin siya. Hindi ba't mas mabuti yun? Ani nga ni Skylar. Mabait naman siya, Teo eh. At saka hindi ba't para kay mommy to? Para malinawan na ang lahat at babalik ang sigla ni mommy? Sabi naman ni Rowan. Napaisip nga si Teo. Pagkakataon na nga rin ito sa kanila. Ito rin naman kasi ang dapat gusto nilang mangyari, na mapansin sila ng sariling ama kaya't oras na rin na malaman nito ang totoo. May importante kaming kailangan itanong sa'yo, sir. At mas mabuting malayo sa mga tao dahil ayaw po naming makilala kami ng lahat. Ani nga ni Teo. Tila nagulat nga si Elijah. Sa napapansin niya at parang binata na talaga makipag-usap si Teo. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang ugali niya noong bata pa siya. Nang makahanap ng tahimik na lugar si Elijah, nag-usap ang quadruplets tungkol sa kanilang ina. Si Teo ang unang nagsalita, nag-umpisa ng seryosong tono. Sir, may mahalaga kaming gustong itanong sa'yo. Ang mommy po namin ay si Madison Garnica. Nagulat nga si Elijah at agad niyang nilapitan ng mga bata. Tanong na puno ng pag-aalala. Madison Garnica? So, totoo nga ang sinasabi ng issue. Kahit siya ay alam ang kumakalat na issue ngayon, tinignan niya ng mabuti ang apat at parang may pumasok kaagad na ideya sa kanyang isip. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa sarili. Anak ko ba kayo? Seryosong tanong pa nga ni Elijah. Mas lalong umiyak si Ren at bigla na nga lamang sinuntok ang hita ng ama. Bad ka po! Nang dahil sa'yo naging miserable si mommy, niloko niyo po si mommy. Inawat nga siya ng tatlo pero kahit sila ay nasasaktan na rin at unti-unti na nga ring napaiyak. Namumula na nga ang kanilang mata at tilong dahil sa kanilang nararamdaman. Sinaktan niyo po si mommy, sir. Hindi ka po namin mapapatawad. Saad nga ni Teo habang pinupunasan ng mga luha. Pero ayaw naming malungkot ulit si mommy kaya gumawa kami ng paraan para mapansin niyo man lamang kami. Mabigat ang puso ni Elijah. Napalunod siya at halos hindi na makaimik sa nalaman. Ang apat na mga batang nasa harapan niya ngayon ay mga anak niya lalo. At ang ina ng mga ito ay ang dating minamahal niya. 6 na taon ang nakalipas nang iniwan siya nito bigla. Nawala si Madison ng 3 taon nang hindi niya nakikita. Ngunit nagpakita ang babae pero hindi niya naman makausap dahil nag-artista ito. Ayaw niya ding masira ang imahe ni Madison dahil alam niya ang pangarap pa nito noon na maging artista kaya't nagpaubaya siya at pinabayaan ang babae. Pero ngayon, na nalaman niyang may mga anak siya kay Madison, mas lalong bumalik ang pag-asa niyang makausap muli ito. Pwede ko bang makausap ang mommy niyo? Nasaan siya? Medyo garalgal pa nga ang boses.
Gusto man po naming ipakausap ka kay mommy pero ayaw po naming dumagdag ang nararamdaman niyang sakit dahil po sa pagloloko niyo po sa kanya noon. At ngayon na-issue pa si mommy at hindi na nga makapagtrabaho. Sagot nga ni Teo. Lumuhod si Elijah at pinantayan si Teo. Ngumiti siya ng matipid. Ngayon niya lang napagtanto na kahit gaano ka-mature makipag-usap ang anak niya, nagiging mahina ito pagdating sa kanilang ina. Tell me, anong gusto mong gawin ko para makausap ko ang mami niyo? Gusto po naming malaman ang totoo. Gusto po naming malinawan kung ano po ba talaga ang mommy sa inyo. Kung niloko niyo po ba siya noon. Gusto po naming kayo po mismo ang lilinis sa pangalan ng mommy para makapagtrabaho po siya ulit. Alam po namin kaya niyo yun. Tugon pa nga ni Teo na sinang-ayunan kaagad ng tatlo. Sa kabilang banda kanina pa nga nagalala si Madison sa loob ng bahay niya. Akala niya ay naglalaro lang ang mga bata at ginagawa nila noon, ngunit sumapit na lamang ang gabi. Hindi pa ito umuwi. Hindi ba talaga pwedeng hanapin niyo sila ngayon? Nag-aalalang tanong nga niya sa isang pulis sa kabilang linya. Pasensya na ho ma'am, pero tumawag na lang ho kayo kapag umabot na ng 24 hours. Pero hindi ho ba pwedeng gumawa kayo ng exception? Napakaliit pa ng mga anak ko. Pakiusap nga ni Madison. Ramdaman ka ba sa kanyang puso? Pasensya na ho talaga ma'am, pero ganun po talaga ang patakaran dito eh. Subukan niyo ho munang hanapin sa mga kakilala niyo, mga kaibigan ng mga bata. Napabuntong hininga na nga lamang si Madison. Sige, salamat na lang. Pagkababa ng telepono naramdaman niyang tila bumigat ang kanyang katawan. Paano kung may masamang nangyari sa mga anak niya? Hindi niya kayang isipin ang ganitong senaryo. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili at tumawag na nga lamang sa ilang mga kakilala upang magtanong kung nakita nila ang mga bata. Bago pa siya makagawa ng calls, narinig niya ang mga boses ng mga bata sa labas. Tinatawag siya ng mga to. Sinalubong niya ang mga anak niya at niyakap ang apat. Saan kayo nagpunta? Hinahanap ko kayo. Nag-aalala ng sambit nga ni Madison sa mga anak. I'm sorry mommy, pumunta lang po kami ng park. We didn't know the time po eh. We're sorry. Sagot ni Teo at niyakap ang ina. It's okay baby, pero next time sabihin niyo sa akin ha, para hindi mag-alala si mommy niyo. Tumango na nga lamang ang apat at nagkatinginan. Gusto man nilang sabihin ang totoo, mas gusto nilang itago na lang muna dahil ito ang sinabi ng kanilang ama. Ilang araw ang nagdaan. Habang abala si Madison sa pag-aayos ng mga gamit ng apat, tumawag ang kanyang manager. Buksan mo ang social media mo, Madison. Nagtaka naman si Madison. Pero sinabi niyo po sa akin na hindi ko muna yun pakialaman hanggang hindi na muna tatahimik ang issue. Oo, pero iba na ngayon. May kumalat na naman pero this time, involved na ang mga anak mo. Tiningnan niya agad ang kanyang social media. Umabot ng ilang libo ang notification ng mensahe niya, pero hindi nagtaka siya kung bakit iba naman ang pinag-uusapan ng mga tao. May nakatag na isang video sa kanya. Agad niya itong binuksan at nakilala niya agad ito dahil sikat na show ang nandoon. Ilang minuto lang ang pagsasalita ng host at nagulat siya nang makita ang kaniyang mga anak. Nangunguna si Skyler dahil ito naman talaga ang magaling sa apat. Pagkatapos, na-featured ulit ang apat sa isa na namang show kung saan pinasubok kay Ren ang pagpinta at pag-eksperimento. Ang kasunod naman ay si Rowan na pinapakita ang mga ginawa niyang mga bagay at si Teo na pinalaro at kinalaban ng mga ibang taong matatalino at mas matured rito. Lahat ng mga talento ng kaniyang mga anak ay pinalabas sa publiko, pero hindi lang yun natapos doon. Dahil sa isang talk show, nagtanong ang isang host kung sino ang mga magulang nila. Agad-agad na naging alerto si Madison sa narinig at napanood. Alam niyang kailangan niyang malaman ang buong kwento sa likod ng biglaang pagsikat ng kanyang mga anak. Hindi siya makapaniwala na hindi nila sinabi sa kanya ang tungkol sa mga ito, pero higit sa lahat, nag-aalala siya sa kalagayan nila. Tawagan niya agad ang kanyang manager upang malaman kung paano siya makakarating sa studio kung saan ini-interview ang kanyang mga anak.
Gusto kong pumunta ngayon doon. Kailangan kong makita ang mga anak ko at malaman kung ano ang nangyayari. Ani nga ni Madison. I will arrange everything, Madison. Just stay calm and we'll get you there as soon as possible. Sagot ng kanyang manager. Habang naghahanda si Madison, hindi niya maiwasang mag-alala. Bakit hindi nila sinabi sa kanya? Bakit nila pinili na ilihim ito? Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Sa studio ang quadruplets ay nasa harap ng kamera, kinakapanayam tungkol sa kanilang mga talento at bigla ang pagsikat. Napansin nila ang pagkabahala nga sa mukha ni Skylar habang tinitignan nga ang kanilang mga kapatid. May gusto ba kayong sabihin sa inyong mommy? Tanong nga ng host. Nagkatinginan ng magkakapatid. Nag-aalangan kung paano sasagutin ang tanong. Mommy, we hope you're not mad at us. We just wanted to help you. Sabi ni Skylar, na nagsisilbing spokesperson ng grupo. We love you, Mommy. Dagdag pa nga ni Teo na nagsimulang umiyak. Biglang bumukas nga ang pinto ng studio at pumasok nga si Madison. Agad na tumakbo nga ang mga bata patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nagsorry nga ang mga ito ng sabay-sabay. Niyakap nila si Madison ng mahigpit. It's okay, my babies. I'm just glad you're safe. We'll talk about this later, okay? Tumango ang mga bata at lumapit nga sa host kay Madison. We understand that this is a family matter. We just wanted to showcase the incredible talent of your children. Thank you. Sagot nga ni Madison na may halong emosyon sa kanyang boses. Pero kailangan ko malaman ang lahat ng nangyari. Of course, we'll give you some privacy. Sabi ng hosts. Matapos ang segment, dinala nga ni Madison ang mga anak sa isang pribadong silid upang mag-usap nga ng masinsinan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong nga ni Madison. Nahalatang nagpipigil nga ng emosyon. Mommy, we wanted to surprise you. We thought that if we could make you proud, you would be happy. Sabi nga ni Skylar na nagsimulang umiyak. I'm proud of you always. Pero hindi niyo kailangan itago sa akin ang mga plano niyo. We're a family. We should always talk to each other. Sagot ni Madison habang naginiyayakap nga ang mga anak. Nang humupa na nga ang emosyon, nagsimula na nga silang mag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang. Naging malinaw kay Madison na may espesyal na koneksyon ng mga bata sa taong tumulong sa kanila at kailangan niyang malaman kung sino to. Habang nag-uusap sila, biglang nagring ang telepono ni Madison. Tumawag si Elijah. Madison, we need to talk. Sabi nga ni Elijah na halatang puno ng emosyon sa kanyang boses. Ikaw palang dahilan ng lahat ng to. Sagot ni Madison na may halong galit at pagtataka. Yes, Madison. I didn't know they were my children. But now that I do, I want to make things right. Sabi nga ni Elijah. Anong plano mong gawin? I will explain the truth to the public. I will clear your name. Sagot nga nito na nagpagulat nga kay Madison. Anong ibig mong sabihin? Hindi nalilinaw pa ang panluloko mo sa akin, Elijah. You let me believe na ako lang pero naging kabit pala ako. You have a family already. Tila nagulat nga si Elijah. Ngayon alam na nga niya kung bakit ganun kagalit si Madison sa kanya. Dahil akala nga nito na may pamilya na siya. Madison, it's not like that. Pinutol ka agad ni Madison ang pagsasalita ni Elijah. Wala ka nang magagawa pa. If you want to talk about the children, I'll talk to you but don't expect na malilinaw pa ang pangalan ko. Hindi na muli silang nagkausap pagkatapos noon. Dahil nalaman ng lahat na ang mga sikat na mga bata ay kanya, nabawasan naman ang sira sa imahe niya, pero hindi nabura sa isipan ng mga tao na naging kabit siya. Lalo na at gusto nilang malaman kung sino ang lalaki sa buhay ni Madison noon. Binuksan ni Skylar ang TV nang maalala nila ang pinag-usapan nila ng kaniyang ama. Agad nilang kinumbensi ang kanilang ina na manood, kasama sila. Nagtaka naman si Madison pero isiniwalang bahala niya lang iyon at umupo ng tahimik kasama ang mga anak. Pagbukas pa lang ng TV, mukha agad ni Elijah ang nagpakita. Nagulat si Madison pero hindi niya na lang pinahalata.
Tahimik lang rin ang mga bata na parang tinatansiya kung ano ang magiging reaksyon ng kanilang ina. Hello Mr. Hudson. We are informed by your team na may babahagi kayong info sa issue ni Miss Garnica. We would like to know kung bakit kayo ang nagsalita sa kalagayan ng artista sa kabilang estasyon at kung ano ang relasyon ninyo ng sikat na actress. Tanong ng isa sa mga interviewer. Hindi man lamang ngumiti si Elijah at hinarap nga ang mga interviewer sa press conference. Yes, I don't want to make this longer. I'm involved with Madison because she's my ex. Hindi makapaniwalang mga tao sa narinig. Hindi nila inaasahang ang isang CEO sa kabilang istasyon ay ex-boyfriend pala ni Madison Garnica. Si Madison naman ay nagulat nga rin dahil alam niyang kapag narinig nga ito ng publiko, sasabihin lang ito na isa siyang kabit. Alam kong nagulat kayo pero sinasabi ko ito para malinawan kayo sa issue. May kinalaman ako sa issue na kumakalat dahil ako ang ama ng quadruplets na anak ni Madison. Mas lalong naging malakas ang bulungan ng mga tao. Ang press conference na iyon ay live kaya't wala pang 1 minuto, tumaas agad ang views nito. Lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao nang sinabi ngayon ni Elijah. Nakatuon naman si Madison sa TV. Halatang gulat at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tumahimik ang mga bata umaasa na magkakaroon ng magandang resulta ang pagsasalita ng kanilang ama. So ikaw pala ang ama ng quadruplets ni Miss Garnica? Tanong nga ng isa pang reporter, halatang nagulat nga sa revelasyon. Tumango si Elijah. Oo, at gusto kong linawin sa lahat na walang kinalaman si Madison sa anumang maling gawain. Hindi siya kabit. Dahil unang-una hindi ako asawa ng iba. Na-cancel naman talaga ang engagement ko sa ex-fiancé ko at naghiwalay kami. Nakilala ko si Madison pagkatapos nun. Mas lalong nabuhay ang interes ng mga tao. Paano po nangyari na hindi nyo alam na may mga anak kayo kay Miss Garnica? Tanong ng isa na reporter. Hindi alam ni Madison na nagkaanak kami dahil umalis siya bago pa niya malaman ng buntis na siya. Nang bumalik siya bilang isang artista, hindi na namin nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap ng maayos. Paliwanag ni Elijah. Lumingon nga si Madison sa mga anak niya na halatang nag-aalala para sa kanya. Hinawakan ni Madison ang kamay ni Skylar at ni Theo bilang assurance na okay lang siya. Sa pagkakaalam ko, hindi alam ni Madison na ako ang ama ng kanyang mga anak. Kaya't gusto kong itama ang lahat ng to at tulungan siyang muling bumangon mula sa mga maling akusasyon. Mahal ko pa rin siya at hindi ko hahayaan na sirain ng mga kasinungalingan ng buhay niya. Dagdag pa ni Elijah. Habang pinapanood ang press conference, hindi na nga mapigilan pa ni Madison ang mga luha na tumulong nga sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Elijah ang ganitong hakbang para linawin ang lahat. Mommy, are you okay? Tanong ni Skylar. Mahalatang nag-aalala sa ina. Tumango si Madison at nginitian nga ang kanyang mga anak. Yes, I'm okay baby, I'm just surprised. Do you think things will get better now? Tanong ni Rowan. I hope so anak, pero kahit ano pang mangyari, ang importante ay magkasama tayo. Sagot ni Madison at niyayakap nga ang kanyang mga anak ng mahigpit. Sa TV nagpatuloy nga ang press conference at nang matapos ito agad nga na tinawagan ni Elijah si Madison. Hindi na nga siya nag-atubili pa at sinagot kaagad ang tawag. Madison, I know you're watching. I just want you to know that I'm here for you and our children. We need to talk and fix everything. Sabi nga ni Elijah halatang puno ng pag-asa sa kanyang boses. Elijah, thank you. Pero kailangan nating pag-usapan ito ng masinsinan, lalo na para sa mga bata. Sagot ni Madison. I understand. Let's meet tomorrow. We'll talk about everything. Sagot nga ni Elijah. Matapos ang tawag, naramdaman ni Madison ang bigat na nawala mula sa kanyang balikat. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero handa siyang harapin ang mga susunod na hamon. Nagkita sila sa isang exclusive na restaurant. Hindi batid ni Madison kung bakit naging romantiko ang atmosfera. Gusto niya lang namang makausap ang lalaki at hindi nga makipag-date rito. Hindi ba mali ang restaurant na napili mo? Masyado itong magarbo para lang sa isang pag-uusap.
Sambit ni Madison nang makaupo na nga silang dalawa. Tumawa ng bahagya si Alayha pero bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Madison, I chose this place because I want you to feel special. Hindi lang to isang pag-uusap. This is me trying to make things right for you and for our children. Hindi na nga nagsalita pa si Madison at naghintay na nga lamang siya sa susunod na sasabihin ni Alayha. Madison, I want to apologize for everything. For not being there for you and the kids. I didn't know about them. And I regret not being able to support you all these years. Pinanood nga ni Madison si Elijah. Tila sinusukat kung gaano kalalim ang sinseridad ng lalaki. I appreciate your apology. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi lang tungkol sa mga bata ito, it's about how you left me in the dark. I know, Madison. Sagot ni Alayha, talatang may bigat nga sa kanyang mga mata. And I will do everything to make things right. I will publicly clear your name and ensure that you and the children are taken care of. Hindi pa rin sigurado si Madison. Anong plano mo? Nagsimula na ako. Yung press conference. Next, I'm going to make a formal statement with my legal team to make sure na malinis ang pangalan mo with all that false accusations against you. I will also work with the network to ensure you get your roles back. Sagot ni Alayha. Nag-isip ng sandali si Madison. I need to know that you're doing this for the right reasons. Hindi dahil gusto mo lang magmukha mabuti sa publiko. Napailing ang lalaki. Madison, I'm doing this because I care about you and our children. I know. Nagkamali ako. But I still love you and I want to be part of your life again. And you'll let me. Sagot nga ni Elijah. Hindi nga alam ni Madison kung anong isasagot. Alam niyang marami pang dapat pag-usapan pero sa kabila ng lahat, naramdaman niyang tapat si Elijah sa kanyang mga sinabi. Elijah, we'll take it one step at a time for now. Let's focus on the children and clear my name. We can figure out the rest later. Sagot ni Madison, tinatanggap ang kamay ni Elijah na inabot nga sa kanya. Nagkatinginan sila, puno ng pag-asa sa muling pagbubuo ng kanilang pamilya. Kahit na marami pang pagsubok na darating. Isang buwan ang lumipas at unti-unti nang bumabalik ang normal na takbo ng buhay ni na Madison at ng kanyang mga anak. Natapos na ang mga issue at nalinis na ang pangalan ni Madison. Dahil sa suporta ni Elijah, nagbalik siya sa kanyang trabaho bilang isang artista at masaya niyang tinanggap ang mga bagong proyekto. Sa kabilang banda, ang quadruplets ay naging matagumpay na content creators at influencers. Dahil sa kanilang talento at karisma, mabilis silang nakakuha ng maraming followers sa social media. Ang kanilang channel ay puno ng iba't ibang uri ng content mula sa mga art projects ni Ren, mga science experiments ni Rowan, mga intelligent challenges ni Theo, hanggang sa mga fashion tips at vlogs ni Skyler. Isang araw habang abala si Madison sa set ng kanyang bagong teleserye, nakatanggap siya ng tawag mula kay Elijah. Hey Madison, how's work? Tanong nga ni Alayha, bakas ang kasiyahan sa kanyang boses. Hi Elijah, okay naman. Nasa set ako ngayon but we are on a break. Ikaw? Sagot nga ni Madison. Good to hear that. I'm doing well too. I just wanted to check on you and the kids. Hindi ba sila nahirapan sa bagong ginagawa nila? Tanong nga ni Alayha. They're doing great. Actually, they're having so much fun. Binabalanse ko lang ang pag-aaral at ginagawa nila. That's wonderful to hear. I'm glad they're enjoying it. Naisip ko lang kung pwede ba tayong lumabas for dinner minsan? Tayong 6 lang. Mas maganda siguro yun para makabanding ko ang mga bata. Alok nga ni Elijah. Pwede naman, sasabihin ko sa kanila at alam kong excited ang mga bata na makasama ka. Perfect. I'll make sure na maging okay ang lahat. I'll send you the details. Paalam nga ni Alayha. Pagdating ng gabi, nagtipon-tipon ang pamilya sa isang restaurant. Masaya silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan sa nakalipas na buwan. Hindi maiwasan ni Madison na mapansin ang saya sa mukha ng kanyang mga anak habang kasama nila ang kanilang ama.
Mommy, Daddy, we have something to tell you. Sabi nga ni Skylar na tila excited pa nga. Ano yun anak? Nagtatakang tanong naman ni Madison habang tinitignan ang kanyang mga anak. We've been invited po sa isang big content creator event next month. It's a great opportunity for us to meet other influencers and learn more about the industry. Paliwanag nga ni Theo, puno ng excitement. That's amazing! I'm so proud of you all. Sagot nga ni Madison habang niyayakap ang kanyang mga anak. I'm proud of you two kids. You've done an incredible job. Dagdag nga ni Alayha na halatang masaya para sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay hinatid na nga ni Elijah sila Madison pag-uwi. Nasa kotse pa sila nang biglang hinila nga ni Alayha ang kamay ni Madison at niyakap ang babae ng mahigpit. Nagulat si Madison pero hindi niya tinulak si Alayha dahil kahit siya ay may mali rin. At kahit naging malinaw na ang lahat, hindi rin sila nakipag-usap tungkol sa kanilang dalawa. Okay lang ba kung mag-usap tayo? Kahit ilang minuto lang. I just wanted to talk to you, Madison. Masuyong sambit ni Alayha nang magkalas nga ang kanilang pagyayakapan. Hindi pa ako nakapagpaalam sa mga anak natin. Tugon ni Madison. Sinabihan ko na sila na mag-uusap muna tayo ngayon. They agreed. Gusto ko kasing dalhin ka sa isang importanteng lugar. I hope it's okay. Nagulat nga si Madison sa sinabi niyo ni Alayha. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Ngunit tumango na nga lamang siya bilang pagsang-ayon. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong nga ni Madison habang nagsusuot ng seatbelt. Sa isang lugar na may espesyal na kahulugan para sa ating dalawa. Sagot ni Alayha habang pinapaandar ang sasakyan. Tahimik nga nilang nilakbay ang daan patungo sa lugar na nais puntahan ni Alayha. Habang papalapit sila, nakilala ni Madison ang tanawin sa paligid. Ito ang park kung saan unang nagkita si Alayha at Madison. Noong mga araw na nagsisimula pa lamang silang mag-date. Pagdating nila pumarada nga si Alayha at sabay silang bumaba ng kotse. Hawak ang kamay ni Madison. Hinila siya ni Alayha patungo sa isang maliit na gazebo na nasa gitna ng park. Naroon pa rin ang mga kandila at bulaklak na tila nakaset up na nga para sa kanila. Naalala mo pa ba ito? Tanong nga ni Alayha habang pinapaupo nga si Madison sa isang bench. Oo, dito tayo unang nag-date. Dito rin nating pinag-usapan ang mga pangarap natin. Sagot ni Madison at napangiti habang inaalalang nakaraan. Huminga ng malalim si Alayha bago nagsalita. Madison, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit at pagkalito na naidulot ko sa iyo. Hindi ko alam na magiging ganito kahirap ang lahat. Kung nagawa ko lang sanang ayusin ang lahat ng tunoon pa. Alayha, pareho tayong may pagkakamali. Hindi ko rin alam kung paano natin napunta sa ganitong sitwasyon. Pero importante, andito tayo ngayon naghahanap ng solusyon. Sagot ni Madison at hinawakan ang kamay ng lalaki. Alam kong hindi magiging madali ito, pero gusto kong bumuo ulit ng pamilya kasama ka at ang mga anak natin. Mahal pa rin kita. Gusto kong itama lahat ng pagkakamali ko. Emosyonal na sambit nga ni Alayha at hinalikan sa noo si Madison. Biglang lumuhod si Elijah sa harap ni Madison. Naglabas ng maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang jacket. Madison, will you marry me? Will you give me another chance to make things right and be a family again? May iyak nga si Madison sa harap ng ipinapakita ni Alayha. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga kandila, bulaklak at mga alaala ng kanilang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niya ang pagmamahal at dedikasyon ni Alayha. Yes, I will marry you. Sagot ni Madison na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Tumayo si Elijah at niyakap si Madison ng mahigpit. Sa gabing iyon, ipinangako nilang magsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay kasama ang kanilang mga anak at muling bubuuin ang kanilang pamilya. Naging maayos ang buhay nila. Kinasal na rin si Elijah at Madison at ang pinakamasaya sa kanila ay ang quadruplet dahil nagkabalikan ang kanilang mga magulang. Mas lalong naging talk of the town muli ang pamilya nila dahil sa nangyari sa kanilang pag-ibibigan na nauwi sa kasalan sa huli.
Nasa 7 taon na rin ang quadruplet at nagkaanak muli si Madison. Pero isa itong babaeng mahal ng quadruplet. Isang umaga nagising si Madison sa tunog ng tawanan mula sa kwarto ng mga bata. Nagpasya siyang sumilip upang makita kung ano ang nangyayari. Sa pinto pa lang, nakita niya ang quadruplet na abalang-abala sa pagpapakita ng kanilang mga talento sa kanilang bunsong kapatid, si Emilia, na ilan buwan pa lamang. Skyler, pakitaan mo naman si Emilia ng bagong dance routine mo. Sigaw pa nga ni Rowan habang kinikilig pa nga sa dalawa. Tumayo si Skyler at nagsimula na nga na sumayaw ng may kasamang mga tikwas at kung ano pa. Si Emilia naman kahit bata pa ay nakangiti at parang nagtatakang sumabay nga sa bawat galaw ni Skylar. Naku Rowan, huwag mong kalimutan ang experiment na yan. Baka mabasa na naman tayo ng tubig. Biro pa nga ni Theo habang inaayos nga ang props ni Rowan. Aba, maganda nga itong experiment na to ah. Tingnan mo si Emilia, excited na excited. Sagot nga ni Rowan habang inilalabas ang mga gamit niya para sa simpleng science experiment. Okay Emilia, watch this. Sabi pa nga ni Rowan sabay halo ng mga kulay sa tubig. Nagsimula itong magbago ng kulay mula sa pula patungo sa asul nang biglang sumirit ang tubig na natilamsikan nga si Rowan sa muka. Nagtawanan nga ang lahat, lalo na nga si Theo at halos mahulog na nga sa upuan sa sobrang tawa. Mukhang ikaw pa yatang natutong tumanggap ng surprise bat, Rowan. Samantala bala nga si Ren sa pagpipinta ng isang larawan para kay Emilia. Emilia, ito ang paborito mong stuffed toy. Sabi nga nito habang ipinapakita ang drawing ng isang cute na teddy bear. Si Emilia naman ay kahit hindi pa marunong magsalita, parang humahanga na nga sa ginagawa ng kanyang kapatid. Bigla na lamang niyang inabot ang painting at nilagyan nga ng maliliit na fingerprint. Painter ka na rin pala. Biro nga ni Madison habang lumalapit sa mga anak niya. Natuwa siyang makita kung gaano kasaya ang mga bata habang naglalaro at nag-aaral kasama ang kanilang bunsong kapatid. Mommy, tignan mo natuto si Emiliang mag-paint, future artist rin siya. Tuwang-tuwa na sabi ni Ren. Oo nga, napakahusay ni Emilia. Sagot naman ni Madison habang niyayakap ang kanyang mga anak. Nakakatuwang makita na kahit bata pa lang si Emilia, pinapakita niya ang talento. Alam ko na paglaki niya magiging proud siya sa inyo. At proud din kami sa kanya, Mommy. Kahit 11 months pa lang siya, alam na po namin na magiging amazing siya tulad po nating lahat. Dagdag pa nga ni Theo. Hindi ba ako kasali dyan? Biglang sulpot naman ni Elijah galing sa kwarto at niyakap niya ang asawa at hinalikan ito sa pisngi. Anong gusto mong kainin, mahal ko? Malambing na tanong pa nga ni Elijah kay Madison na ikinangiwi na nga lamang ng labi ng quadruplet. Mami naman, wag nga kayong maglambingan sa harap ni Emilia. Doon na lang po kayo sa far away. Suway pa nga ni Skyler. Natawa ang dalawa at hinalikan nga ang mga anak nila. Skyler, hindi mo ba alam na dahil sa lambingan nila Mami nabuo si Emilia? Sagot nga ni Theo. Sumingit nga si Rowan. Ngayon ko lang yan alam. So kung maglalambingan ulit sila, ay may another Emilia ulit? Natatawang sumagot na nga lamang si Madison. Nako, hindi naman ganun kadali yun, Rowan. Pero tama kayo, ang pagmamahalan namin ng daddy nyo ang dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Tama yan, pero ngayon mag-focus muna tayo sa araw na to. Anong gusto nyong gawin ngayong umaga? Dagdag ni Elijah. Sumigaw nga si Ren. Ako po, beach trip tayo, Daddy. Ang tagal na po nating hindi nakakapunta sa beach eh. Yes, gusto rin yan. Sabay na sagot nga ng quadruplets na tila excited nga sa ideyang yun. Tumingin si Elijah kay Madison. Ano sa tingin mo, mahal? Beach trip today? Ngumiti si Madison. Sounds like a great idea. Let's pack our things and head to the beach. Mabilis na nag-ayos nga ng buong pamilya. Puno ng excitement ang bawat isa. Habang nag-iempake, nag-uusap-usap ang mga bata tungkol sa mga plano nga nila na gawin sa beach. Magdala tayo ng kite. Gusto kong magpalipad ng kite. Sabi ni Theo. Ako naman gusto kong mag-build ng sandcastle. Ako gusto kong mag-relax.
Gusto ko lahat yan. Sabi nga nila habang tawa ng tawa. Habang nag-aayos na pansin ni Madison si Elijah na tila seryoso habang tinitignan ang kanilang mga anak. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Elijah, everything okay? Tanong ni Madison. Tumango si Elijah at ngumiti. Oo, Madison. Sobrang saya ko lang na makita ang pamilya natin na buo at masaya. Hindi ako nag-expect ng ganito. Hindi ko akalaing magiging ganito ka-perfect ang buhay natin. Ngumiti si Madison. Tama ka, Elijah. We're very blessed. Walang kapalit ang pamilya natin sa material rito sa mundo. Matapos mag-impake, sabay-sabay silang sumakay sa kanilang sasakyan at tumungo sa beach. Sa buong biyahe, puno ng tawanan at kwentuhan ang loob ng kotse. Hindi maiwasan ni Madison at Elijah na mapangiti habang pinapanood ang kanilang mga anak na masaya at puno ng buhay. Pagdating nila sa beach, agad na tumakbo ang mga bata patungo sa tubig. Habang si Madison at Elijah ay naglatag ng mga gamit at nag-set up ng picnic area. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa tubig, naramdaman nila ang malalim na kasiyahan at pagmamahal na nagbibigkis sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Madison. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi,
Julius, Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.